Tapos ang ating mga pinagsamahang masaya, mas pinapalawak para mga Pilipino kasama. Naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan. Palagi kang kasama kahit nasan ka man. Lahat kasali dahil favorite music radio. Lagi kang pinapakinggan kahit saan, kailanman. My favorite music radio. Ang pinaka-maaasahan kahit saan, kailanman. My favorite FM radio. Diba mas bagong tunog para sa lahat ay inihahandog. Halika, mabubusog ating mga tenga sa mga tugtog na mas pinapalawak. Na musik at balita ay pinapalaganap. Naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan. Palagi kang kasama kahit nasan ka man. Buong bansa ay iisa. Music radio. Lagi kang pinapakinggan kahit saan, kailanman. My favorite music radio. Ang pinaka-maaasahan kahit saan, kailanman. My favorite FM radio. Tugon, umaaksyon sa lahat ng panahon. Lagi mong kasama sa pagbangon. Mas pinapalawak para mga Pilipino kasama. Naglilingkod dahil buong bansa ay iisa. Music radio. Lagi kang pinapakinggan kahit saan, kailanman. My favorite music radio. Ang pinaka-maaasahan kahit saan, kailanman. My favorite FM radio. Music radio. Lagi kang pinapakinggan kahit saan, kailanman. My favorite music radio. Ang pinaka-maaasahan kahit saan, kailanman. My favorite music. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes, hala, favorite. Oras natin, 8:03 ng gabi para sa mga nakikinig po sa atin, sa kanilang radyo, sa sasakyan, mapa sa inyong kanilang tahanan yan. Tayo rin po, by the way, ay napapakinggan at sabayang napapanood sa ating official Facebook page, live stream sa FM Radio Philippines. Kaya naman kung curious ka, kung paano ba akong tumawa, ngumiti. Kung ano ba itsura ko, kung ano suot ko ngayon. Ay, naku ka-vibes. Naku, panoorin mo na yan sa FM Radio Philippines. And make sure na nakafollow ka na rin to receive yung iba't ibang updates patungkol sa FM Radio Manila. At sa iba pa pong mga programa kasama ang iba nyo pang mga favorite radio DJs. Pero ngayong gabi, gusto ko lang batiin yung ating mga favorite ka-vibes na talagang inuugali, yung pagsama sa atin dito sa ating weekend evening habit. Kaya naman batiin ko lang si Mark Alain Felker. Ito ang galing nito sikat to na host sa sa pagkakatanda ko, sikat na host to sa Clark, 'di ba? Ang galing naman. Si John Paul Siton, listening from Pandacan, Manila. Hello nga din pala kay Lee Cyril. Etong batang to kung pagalingan lang din naman talaga, ang dami nitong ibubuga. Si John Vincent Sagrado, good evening DJ Alex, #favorite. Si Arlene Aspiras Akitanya ay naka-tune in din from La Union. At syempre si Franklin Soriano, pa-shout out daw from Bawang, La Union. Kumusta dyan? Gusto ko mag-swimming kaso parang ang aga-aga pa kasi masyado pang malamig yung panahon Ito nga po pala ang pambansang pamangkin ni Tito at ni Tita. Ito po si Pretty Girl DJ Alex at ako pa rin po ang inyong kasama sa ating programang Nice to Meet You. Kaya naman kung kaka-tune in mo lang, first time mo dito, ako bahala sa'yo. Nice to meet you. At syempre doon po sa mga nagbabalak. Grabe parang maitim na balak. Sa mga nagpaplano na makipag-usap sa atin live on air, save nyo na po yung ating mga numero 0287436998, 0954-406-1967 at pag-usap lang tayo anything na gusto nyo pong pag-usapan, maparelasyon man yan, ano ba? Naging financial advisor na rin, Basta dapat may commission ako dyan Hindi yan mga ka-vibes, tawag na po kayo, pero parang ayan na yata, meron na. Ang bilis-bilis nyo lagi gusto ko talaga yung mga ka-vibes natin. Pinag-aagawan nyo ako masyado. Ayan, hello? Ayan nga na. Ay, ayan na. Nandyan na siya. Hello?
Hello, ka-vibes. Good evening. Ay, hello ka vibes. Magandang gabi. Anong pangalan mo and saan ka ngayon? Richard ang Pati. George? Richard. Richard. Parang iba yung narinig ko. Gusto pala love triangle. Richard of Pasig. Richard, pwede ko bang malaman bakit ka napatawag ngayong gabi? Ano bang pinagkakaabalahan mo? Parang comment. Ano yon? Sorry. Para medyo malabo yata yung linya mo. Hello? Hello. Ayan, malinaw na ulit. So, ayan Richard, bakit ka napatawag ngayong gabi? Para participate sa programa. Para mag-participate. Oo, sa pro. Sa promo? Ay, sarado na po kami. Sa promo. Anong promo yan? Saan mo nabalitaan yung promo na yan? Ano daw ang mapapanalunan? May ganun ba? Sabi ko, participate program. Sa program. Parang medyo malabo lang yata yung linya mo, Richard, no? So, I'm very sorry kung iba ang mga naririnig ko. Pero, Richard, no, if, ano ba ang posisyon ngayon ng iyong mga labi? Malapit ba ito sa iyong telepono, sa mikropono? Ito, tenga ko lang. Ayan, parang... Signal dito eh. Mahina ang signal. O, sige, try natin, Okay lang ba sige, i-try natin? Okay, sige. Kung marinig. Sige na nga. Richard, tatanong ko ikaw ba single ka ngayon? Kung pwede lang naman maitanong. Widow. Widow. Okay. So, pwede ko bang maitanong kung ilang taon ka na ngayon at kailan ka naging isang byudo? Tama ba? 18. Tapos, 45 years old. Ayun, medyo malabo talaga yung linya niya pero yun nga no, siya ay isang widow na ngayon. So technically, single na siya ngayon no. So Richard, pwede ko malaman no kung anong taon ikaw naging isang byudo? 2018. Ayun, 2018. So it's been how many years na rin no? 7 years. Would you say ikaw ba kahit papaano naka-move on na o meron pa rin bang mga araw na maiisip mo, maalala mo, luluha ka, iiyak ka? How was it? Naman na hindi mo makatulog yung pamilya. Nasanay kang ba? So, handa na lang sa Ayun, hello? Yan, parang medyo lang yata bumabagsak yung linya, no? Sayang naman kasi ang ganda nung naikikwento sa atin ni Richard. Pero parang sa pagkakaintindi ko doon sa mga ibang salita na naririnig ko ng malinaw is, yun nga, may mga days pa rin na nalulungkot, nalulumbay itong si Richard. Kasi hindi naman din talaga ganoon kadali, di ba, na makalimot ka sa isang relasyon. So sige, try po natin no, na tawagan muli si Richard para maging mas malinaw yung kanyang signal because sayang naman ang ganda nung kanyang winiwika sa atin no, about sa pagiging byudo niya. And since nabanggit naman na yung pagiging widow, no, alam nyo ako po, hindi naman sa personal na experience ko to, pero malapit sa puso ko talaga yung mga byudo, yung mga byuda, sapagkat ang lola ko po, no, hindi ko naabutan. Yung lolo ko, nung sinilang ako 1997, namatay ho ang aking lolo ng 1996. Kaya sabi nga niya, ang hirap dahil she was just around 40 years old nung siya na byuda. Kumbaga inatake sa puso yung kanyang asawa at 4 po yung naiwang anak sa kanya. Kasama na nga dun yung nanay kong makulit, no? Pero yun, yung mga challenges dun na nakwento ng lola ko sa akin is yun nga, yung hirap ng pagpapalaki ng mga anak dahil bata pa sila nung naiwan. Yung hirap ng pagpapatapos doon sa kanyang mga anak. Kasi isipin mo yun, no? Sabay-sabay yung tuition fee ng mga yun. Sabay-sabay mong bibigyan ng allowance yung mga yun. 4, diba? Ang dami nun sa panahon ngayon. Kaya mga ka-vibes, saludo talaga tayo sa mga byudo, sa mga byuda, sa mga single parents na talagang nagsumikap, no? Talagang binigay yung pangangailangan ng kanilang mga anak. Talagang kayo po ay inspirasyon
sa atin dito sa mundo. Uy, gusto ko lang mag-hello kay Miss Lou Canlas. Ito palagi talaga itong nakatune in sa atin. At si Gloria King Gerard Mishano, ayan sinasabi niya may National Rally for Peace daw ng isang relihiyon bukas. Ay totoo po yan, kaya naman mga ka-vibes, no, abiso lamang dahil meron pong mga ilang kalsada ang isasarapan samantala para magbigay daan po dito. So siguro basahin na lang natin kasi maaga rin po ito, no, 4 a.m. Kaya naman take note lang po, no, dyan sa may Katigbak Drive, road closure po sa South Drive sa Rojas Boulevard from UN Avenue to P. Burgos at sa TM Calao Avenue, sa Burgos Drive mula po P. Burgos to Anda Circle at sa P. Burgos from Rojas Boulevard to Taft Avenue at gayon din po sa Maria Orosa Street. O doon, i-check nyo na lang din yan sa iba't ibang verified news sites, no, para naman kayo po ay updated sapagkat maaga ito, 4 a.m. baka magkagulatan tayo bukas. Kaya naman kay Miss Gloria, thank you sa pagpapaalala sa ating mga ka-vibes, no. Pero ayan, parang nakabalik na yata tayo sa connection kay Richard. Richard, hello. Diyan ka na? Wala pa. Sige, try natin, no? Pero mga ka-vibes, ang ganda nga nung kanyang binanggit sa atin, no? Bagamat nakakalungkot man, yung pagiging isang byudo, pagiging isang byuda, ito ay nagsisilbing inspirasyon talaga sa ating lahat na nabubuhay dito sa mundo. Kaya naman, maghilo ulit tayo kay Richard. Hello, nandyan ka na ba ulit? Hello. Ayun, ang linaw. Ang ganda pala talaga ng boses mo eh. Ikaw na kaya dito. Pwede ka mag-DJ eh. Richard. Ay, oo. Richard, yung nabanggit mo sa amin, no, mag-pick up tayo rather from where we left off. Kanina tinanong kita, sabi mo it was in year 2018 nung ikaw ay nabyudo. So, kayo ba merong mga anak, if I may ask? Meron. Meron. Ilan ang mga anak ninyo? 6. Tama ba yung narinig ko? 6? Oo. Ay, ang dami pala din ng anak nyo, no? So, ano yung naging challenges? Kasi, if I may just make a guess, no? Bata pa yung inyong mga anak nung naiwan sila. So, ano yung challenges, 'di ba? Sa pagpapalaki sa kanila, paano yung tuition fee? Paano mong kinaya yon ng mag-isa bilang isang widow? Di, bali, kasi, 2018 ako na. So, bali, mag-7 years pa lang na ako mag-isa. Oo. So, napag-aaral ko naman sila, yung 5, medyo nakatapos, yung isa hindi. Yun. So, kaya, kahit paano, nagawa ko ng paraan, pagtitipid, papalaki sa kanila ng tama. Yun. Ang ganda naman ng mga binitawan mong salitang yun. No? Sinikap mo talaga na mapagtapos sila at mapalaki ng tama. Pero pwede ko ba matanong, Richard, ikaw ba anong pinagkakaabalahan mo sa buhay? For sure, yung mga kagaya mo, maraming ginagawang racket yan. Napakasipag ninyo. 'Di ba? Para mapagtapos mo ng mag-isa yung 6 mong anak or 5 mong anak out of 6. Kumusta? Anong ginagawa mo? Dati talaga, may na rin na akong bigas dito sa bahay. Sa totoo lang, marunong din akong mag-massage. Kaya, yun ang nagamit ko. Pagtitinda, nag-massage. Gagamit ko sa trabaho. Yun, ang dami mo palang racket, even pag mamassage, no? Napasok mo na. Pero gaano kahirap yun, no? Yung feeling na uuwi ka sa bahay, pagod na pagod ka, pero pagdating mo, maalala mo pa yung nangyari sa'yo, tapos anong nagiging libangan mo? Paano mo binabawi yun? Kaya ang unang libangan ko, makinig na lang sa kagaya ng program. Kumbaga companionship, oo. Tama ba? Companionship yung nakikita mo at nahanap mo sa mga ganitong klase ng programa. Pero we're glad, no, Richard, na nandito ka at tumawag ka kasi para sa akin, no, matapang na ipagbigay alam mo, ikwento mo sa amin yung mga pinagdaanan mo bilang isang byudo. Pero ikaw ba, no, walang lumapit sa'yo? Kasi syempre yung mga ganyan, kahanga-hanga yan. At sa paningin ng ibang mga babae, talagang ang lakas makapogi points ng feeling na ang galing niya magpalaki ng mga anak. So, paano yun? May mga lumapit ba sa yung babae? Paano mo hinarap yun?
mayroon din naman, Mm. na lang, pag naalala ko yung mga anak ko, nawawalan ako ng kasi pagka pinatulan mo, siyempre, maawa ka na rin sa kanya pagka hindi mo tinuloy, di ba? Oo. So, pare, iwasan mo na muna. Kasi alam mong mangyayari talaga yun. Oo. Oo. Totoo naman din talaga yon, no? Mangyayari talaga. Pero kasi di ba yung iba, issue sa kanila yan eh. Let's say pag nabiyuda, nabiyudo, ang madalas na tinatanong dyan is, handa pa ba ako na umibig muli, 'di ba? Kasi yung iba sasabihin nila, ayoko na nabigyan ng tsansa yung aking puso sa mga ganyan, sa love. Kasi 'di ba, paano yung mga anak ko? Baka hindi nila magustuhan. Baka malungkot sila at maramdaman nila na parang pinagpalit ko na si mommy. So ikaw ba, have you made a decision sa sarili mo na hindi ka na ulit susubok sa pagmamahal? Or open ka pa? Normal naman yun ang nakakaramdam pa tayo ng pag-ibig, ano? Lalaki tayo, hindi pa naman tayo hindi pa katandaan. Oo. Basta ang first priority yung mga anak. Ayun. Unang priority pa rin talaga yung mga anak. Kumbaga, ikaw, hindi mo naman sinasarado yung puso mo. Kasi may mga iba na biyudo, no? Or biyuda, sasabihin, ayoko nang magmahal para sa mga anak ko. Pero ikaw, knowing na 5 naman na sa mga anak mo yun na pagtapos mo, na pag-aral mo, 'di ba? Konti na lang, patapos na lahat. Masasabi mong nagampanan mo na yung pagiging role mo, responsibilidad mo bilang ama sa mga anak mo. So now it's time, 'di ba? Para harapin mo rin yung mga pangangailangan mo. So kung ikaw bukas sa pag-ibig, meron ba ngayon? Or ikaw ay single? Single sa ngayon, pero base dun sa kina-question mo, Oo. kung makapag-relation ka, napakahirap ng relation ng sa mga anak mo, lalo na papalaki ka. Tapos madadagdagan ng relation sa magiging girlfriend o ano. Oo. Bandang huli, hindi kayo sa unang masarap lang yan. Pero bandang huli, para mag-demand na yung ano na, bakit anak na lang mo, paano ako? Yun, oo. Oo, Richard, magandang punto yung sinasabi mo, no? Kasi yan madalas yung nagiging conflict. Let's say sa una, masaya, 'di ba? Sasabihin ko nyari na magiging bagong girlfriend. Okay lang, tatanggapin ko ang mga anak mo. Tapos susunod na malalaman mo, 'di ba? Pinagbubuhatan na ng kamay, minamaltrato na. Madalas ganyan ang nagiging issue. At kung hindi man yan, hindi man pananakit doon sa mga anak, magseselos na yan. Sasabihin, bakit puro na lang anak mo inaatupag mo? Nasaan yung allowance ko, 'di ba? Lalo kung ang mahanap mo na babae, yung hindi independent. So kung ikaw ba, speaking of hinahanap sa babae, sa tingin mo ano ba yung mga qualifications para mapaibig ulit at mabukas ulit ang damdamin mo para sa isang babae? Ano ang hinahanap mo sa isang girl? Ako open naman. Damdamin ko, open naman. Siyempre, pagka masarap ang umiibig. Oo. Masarap ng love. So, yan. Pero mas mahirap yun pagka yung relation mo sa anak mo masisira. Ay hindi naman pwede sarili mo lang yung liligaya, mga anak mo magluluta. Diba? Yun. Gusto kong pumalakpak sa mga sinabi mo. Ang ganda no. Kung naririnig ka ng mga anak mo ngayon, they will truly appreciate na sila yung inuuna mo at pinipili mo sa araw-araw. Bihira yung mga ganyang klase ng, 'di ba, ng magulang na kahit na ang dami ng pinagdaanan, kahit na na-trauma na sa mga pangyayari in the past, hindi yon nagiging dahilan, 'di ba, para ma-derail ka doon sa mga responsibilities mo, doon sa pagpapalaki sa mga anak mo. Kasi yung iba, nangyayari to Richard. Halimbawa, may nangyaring pagsubok sa buhay ng magulang, madedepress sila, malulungkot sila, and we can't blame them, no, kung ano man yung kanilang pinagdadaanan. Ang kaso minsan, nakakalimutan na nila yung responsibilidad or napapabayaan yung pagpapalaki sa mga anak, pero ikaw, never mo silang pinabayaan, no? Nakakatuwa naman yun. Siguro hindi naman nakakalimutan yung responsibilidad. Wala, siguro nagkukulang din talaga at mahal niya yung girl. Oo. Mahal niya, siyempre. Pagka ang anak mo hindi na ka, aasarin ka ng anak mo, pati ikaw magagalit na rin.
napipikon ka na rin sa anak ko eh. Inaarap ko na kayo, ganyan. Bakit ako, hindi ko maintindihan. Oo. Kaya nga ba, pating sa gano'n, mag-control ka na hanggat maaga. Kasi kung tama na kayo, matagal na, tapos nag-away ng mga anak ko sa akin. So, mahirap naman yata na gano'n ang mangyari kasi. Pero nagkaroon na ba ng gano'n? Richard, nagkaroon na ba ng instance na may in-entertain ka na babae pero hindi nag-work dahil nagkaroon ng conflict between the girl at doon sa mga anak mo? Sa cellphone nga lang eh. Pag binakita, sino yan? Kaibigan ko. Baka ano yan ha? Oh, hindi. Kaibigan ko lang. Tamang hinala. Nagseselos lagi. Syempre sa kagaya mo, 'di ba? Hindi mo na kailangan ng marami pang issue na ganyan. Hindi mo kailangan ng babae na tamang hinala. 'Di ba? Kasi dagdag stress eh. Hindi naman na gano'n. Kung maraming babae ang gano'n. Oo. Hindi naman lahat, pero merong pailan-ilan. At yung iba din naman, 'di ba? Kaya sila ganon, dala rin ng kanilang mga past trauma na hanggang ngayon dala nila doon sa sumunod nilang relasyon. Pero ikaw nga no, talagang it would work best for you kung ang makikita mo or makakatuwang mo na babae yung mature na rin. Kasi yun yung kailangan mo, 'di ba? Yung magkaroon ka ng kasama ng katuwang sa buhay na maiintindihan ka, yung bigat, yung lawak ng responsibilidad na meron ka bilang isang ama. So ikaw, tatanungin kita, sa tingin mo, ano ba yung pinakahinahanap mo sa isang babae? O ayaw mo ng selosa, gusto mo mature. Ano pa, may preference ka ba? Like, gusto mo ba morena, maputi, mestizahin, chinita, ano? Gusto ko medyo chubby. Gusto mo ano? Medyo chubby. Medyo chubby. Bakit? Yung iba nga daw yan yung trip nila kasi daw ang sarap-sarap yakapin. Ikaw, bakit? Totoo yun. Yun din ang dahilan mo dahil gusto mo ng kayakap. Ayun. Ayaw ko ng maliit. Ano yung ayaw mo ng? Maliit. Sa bagay ako rin naman gusto ko malaki. Gusto ko malaki ang puso, ang patience. Ganon talaga yon, 'di ba, ka-vibes? Pero kanya-kanya naman talaga tayo ng preference. So I won't judge kung gusto mo talaga medyo chubby. O bukod doon sa chubby, ano pa? Kasi malay mo may chubby na nakikinig ngayon. Kung ba i-describe mo sarili mo, sa tingin mo sinong artista na medyo malapit-lapit mong kawangis para ma-imagine ka na chubby ka vibes natin na girl na nakikinig ngayon. Anong itsura mo? Hindi naman ako kamukha, pero yung pagdadabit, ginagaya ko. Ay, sino? Bili. Hindi naman ako kamukha o walang, pero yung kagaya ng kung paano manamit si Richard Gomez. Ay! Ang gwapo! Nai-imagine ko na. Yung pagdadamit lang. Yung pagdadamit lang. Pero medyo ka rin ba? On the moreno side ka din ba? Hello? May pagka-moreno ka rin, kagaya ni Richard Gomez? Ay, parang nawala ka. Sige, nawala na. Oo, si Richard. Nasaan na si Richard? Kung kailan naman pumogi na sa paningin ng mga ka-vibes natin, saka nawala. Pero okay lang, itatry nating mag-reconnect, no? Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan na mahilig sa kamuka, diba? Ng forma daw, forma. Disclaimer, hindi itsura. Forma lang ni Richard Gomez. Baka siya na ang hinahanap ninyo. Kaya naman, ikaw Richard, kung may mensahe ka, no, doon sa mga ka-vibes natin na probably interesado na sa'yo ngayon. 'Di ba? At ini-imagine ka na nakapolo. Ano ba mga pormahan ni Richard Gomez? Naka-slacks? Tama ba? Ganun ba yung pormahan mo? Long sleeves. Tapos yung medyo nakabukas yung botones. Litawan dibdib. Ang pogi. Alam mo, bigla mo tuloy pinaalala sa akin, ganyan ang preference ko sa lalaki. Yung mga moreno. Ala Richard Gomez. Yun talaga mismo. Mga daddy. Oo, ganon. Napaan ako, yung lang ganon ang nakuha ko kay Richard Gomez ng moreno. Moreno ka din ba? Yun yung tanong ko pala sa'yo kanina bago tayo naputol. May pagka-moreno ka din ba para Richard Gomez? Moreno din ako. Ay, yun na nga. Matangkad ka? Hindi
masyado. Hindi masyado kasi syempre tatak Pinoy tayo, di. Pero iba mga Pinoy kahit na sabihin mong mga ano yan, medyo hindi katangkaran, ang titigas ng ano niyan, loob. Kaya kang ipaglaban, di ba? Talagang standing still, going strong. Pero ikaw, no, kung meron ngayon naka-vibes natin na chubby girl na medyo interesado na kay Richard, na aka Richard Gomez, no? Anong mensahe mo para sa kanya kung siya nakikinig? Kung sakasakaling magka-text kayong dalawa. Sa tingin mo, no? Ako, ano hindi yan? naman ako magpapakaibigan. So, makilala ko muna sila, ganun gusto kong maging kaibigan sila. Ganun lang. Wag ka daw munang umasa ka vibes, 'di ba? Basta lahat naman, 'di ba? Pwede magsimula yan sa mga friendship, pero ikaw open ka naman. Let's say may babae, 'di ba, na mag-text sa amin, hingin yung Facebook mo or number mo. Open ka naman na ibigay namin. Syempre with your consent. Payag ka. Okay lang. Ayun. Okay lang. Sige sabi mo yan. Pag may nag-text sa'yo, pag may tumawag sa'yo, baka hindi mo sagutin. Basta hindi ako busy. Ayun na nga. Busy kasi talaga po siya talaga mga ka-vibes. Palagi. Dahil siya nga po ay ama ng 6 na anak na kanyang tinataguyod na mag-isa. Diba sabi mo nga dami mong racket? Paano ka magmasahe? Ilang oras ba yung mga masahing ganyan usually? 30, 1 hour? Gano'n ba katagal yan? Standard, 1 hour. Ay, standard. Gusto ko po ano yung tawag doon sa mas mahaba? Deluxe with extra service sa extra hours? Ano ba tawag dyan? Ay, ano yun? Extra time yun. So, Extra time pala, hindi extra service. Dadagdag ng bayan. May dagdag bayad. Ano yun? Sinasabi ko na extra service. Ewan ko, hindi ko alam yung extra service. Kasi akala ko, Hindi, alam mo, extra service sa braso or extra service naman sa paa. Gusto ko after may pedicure. All in pala doon sa store nyo. Iba pala yon, extra time pala, extra hour ang tawag doon. Hindi kasi ako fan talaga ako ng massage. Alam mo mga benepisyo ng massage na yan, di ba? Ang dami-dami. Kaya alam mo, ano yon? Sige, may sabihin ka? Pag massage, sinasabi, pag may extra service, iba ang pagkain hindi ng iba doon eh. Oo. Hindi gagawin na iba. Ay, hindi naman sa ganun. Syempre, marami pa rin naman talaga ng mga spa dyan, di ba, na mga mararangal, kagaya nga nung pinagtatrabahuhan mo, di ba? At ako, fan ako ng pagpunta talaga sa iba't ibang spa. Nagpapa-extra, yun nga talaga, kaya nabanggit ko, nagpapa-extra ako ng serbisyo kasi ayoko talagang umalis. Ayoko talagang iwan ang mga spa dahil dyan ako nakakapag-relax, di ba? So ikaw, kung ikaw yung nagbibigay ng relaxation sa ibang tao, Richard, ano naman or sino naman yung nagbibigay sa'yo nung ganong relief, nung ganong ginhawa, 'di ba? Nung ganong pagre-relax, saan mo nahahanap 'yon? Minsan ako rin nagpapamasahe rin ako. Ayun, nagpapamasahe ka rin. Fan ka rin pala mismo talaga ng massage. At syempre, no, Richard, siguro nakikita mo rin yung relief na yon, yung sa pag-uwi mo sa bahay, makikita mo yung mga anak mo, nakikita mo sila na lumalaki ng successful, nakakapagtapos. Yun lang mismo, pampapawi na yon ng lahat ng pagod, no, bilang isang single parent. Napakalaking kuswelo na nung makita mo sila na atinan ka pa ng pagkain. Tatanungin pa, kumain ka pa. Malaking bagay. Ayun. Nakakatuwa naman, no, Richard, kasi talagang minahal mo ng sobra yung mga anak mo. Kaya naman, Richard, maraming salamat dahil isa ka talagang inspirasyon sa lahat ng mga magulang, no, na mga ka-vibes natin nakikinig ngayon dahil despite all the challenges na dumaan sa buhay mo, hindi mo talaga pinabayaan yung mga anak mo at ginawa mo silang numero 1 prioridad sa buhay mo. Kaya maraming salamat. Kung may mensahe ka sa mga anak mo, ano gusto mo sabihin sa kanila? I-share ko lang naman kasi kung paano makapag-relation sa mga anak ko. Yun ang relation na ginawa ko. Kaya hanggang ngayon, mga anak ko, mahal nila ako. Nakakatuwa. Isa kang dakilang ama. Kaya anong mensahe mo sa mga anak mo ngayon kung sila man ay nakikinig? Pagbutihin nyo yung sa mga anak ko, yung trabaho nyo, ayusin nyo para makarating tayo dun sa gusto nating marating. Ang
Ang ganda nun, 'di ba? Makarating tayo, hindi lang kayo. Kasi gano'n naman ang pag-angat sa buhay, 'di ba? Kasama mo yung mga magulang mo talaga na naghirap, 'di ba? Para mapagtapos ka ng pag-aaral. Kaya, sige, may dadagdag ka pa? Yung ibang kapatid niya, o anak ko, Mm-mm. kailangan hindi lang ikaw, hindi lang siya, kailangan kayo, tayo, para marami yung buhay natin. Kasi wala na kayong mama, pilitin yung makatapos kayo. Yun. Sarap sa pakiramdam nung gano'n, no? Siguro kung ako ang anak mo, talagang sobrang mai-appreciate kita bilang isang ama. Minsan kasi, di ba Richard, mapapaisip tayo, bakit parang ang unfair ng buhay? Sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit ako yung kailangang makaranas ng ganitong klaseng sitwasyon? Ba't kailangan mawalan ako ng mommy? Pero God is never unfair. Kasi kinocompensate niya yung mga kakulangan sa ibang aspeto ng buhay natin, sa ibang aspect. Kagaya sa'yo, di ba? Nawalan man sila ng mommy at an early age, binawi naman sa pagiging mabuti mo. Sige. May time nga na gano'n na ako ang kailangan ko ng katulong. Dahil anim na sila. So, hindi nangyari yun. Siguro, binigay sa akin ng Diyos para kung kakayanin ko o hindi, makapagsubok sa akin pa. Ang ganda ng outlook mo sa buhay, no? Tinitingnan mo na kahit na bagamat ito mahirap, challenging, hindi ka nagagalit sa Diyos. Bagkus iniisip mo ito challenge pa niya sa'yo para mas lalo kang pagtibayin bilang isang tao. Kaya naman, thank you talaga sa'yo. Ang dami naming natutunan na life lessons. Mag-iingat ka palagi, Richard, at ibibigay namin numero mo pag may nag-text sa amin dito. Okay lang, sabi mo, Okay. Sige Richard, mag-iingat ka palagi. Maraming salamat. God bless sa iyo at sa iyong mga anak. God bless you. Ayun mga ka-vibes, no? Napaka-inspiring naman ng kwento sa atin ni Richard. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, especially yung mga chubby girls, di ba? Parang ako lang yan, di ba? Chubby pero ang sarap daw yakapin. Naku, kung interesado kayo sa inyong narinig or kung gusto nyo lang naman makatext, di ba? Makausap itong si Richard, bigyan lang siya ng words of encouragement dahil sa kanyang isang pagiging mabuting ama. Kung na-inspire ka, okay lang. Chat mo kami dito, bibigay namin number niya. O basta, hindi pwede sa scammer to Pag scammer, ipadidemanda namin sa cybercrime. Okay, pero mga ka-vibes tayo po ay magbabalik pa. Syempre para magbigay ng ating konklusyon doon sa ating thought for tonight. Paano mo nga ba masasabi na successful ang isang romantic relationship? Pero bago ang lahat, naku, mag-hello lang tayo, no? Huling stretch po sa ating mga ka-vibes, si John Vincent Sagrado, si Victor Couchbrighter na nakikinig po sa atin sa Barangay Rojas District, Quezon City. At gayon din, sino pa ba? Si Arlene. Maraming salamat mga ka-vibes. Tayo po ay magbabalik. Kaya naman tutok lang dito sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes, hala, favorite! FM Radio Manila.